Disclaimer: information provided in this program does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this program are for general informational purposes only. No viewer or listener should not or refrain from acting on the basis of information provided in this program without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the program. Serviciong Legal. Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Ang programang Serbisyong Legal ay hatod sa Indo ni Ma'am Angie M. Ambata and family. Serbisyong Legal. Kaiba si Father Attorney Neil Aradas. Good morning mga katiwala. Iyao naman kita digdi, aldaw na Sabado, digdi sa satuyang programang Serbisyong Legal. Interesting na marayan sa tuyang topic ngunyan, mga katiwala. Tayo inisu haloy ng tig-request sa kuya. Sorry kung medyo na-delay so pagsimbagta dahil kan nabisi kita, dahil kita simbag tulo sa indong mga request. So, gusto kong enot sa gabos, magpaabot po nin Inorebuena sa gabos na nagdadangog sa tuya sa Radyo Veritas 1008, sa tuyang DCTV Channel 2, asin mga nagaantabay man sa tuya, nagdadalan sa Facebook Live kan sa tuya pong istasyon, Radyo Veritas, Legazpi, Siringman, sa mga nag-antabay man sa satuyang YouTube channel. Good morning po. Good morning sa lambang saro sa Indo. Salamat sa indong danay na pagsuporta sa mga sponsors niya to kaining programang Serbisyong Legal. Thank you very much po sa mga padagos na nag-aantabay digdi. Thank you very much. So ngunyan po, sosog sa tig-request sa satuya, kan nagkapira niya tong mga para hinanyog, sabi ninda baka ngaya Father, pwede mo man i-discuss itong lay na nagugobyerno manunungod kaining mga sales of things on installment. Takadaklan sa tuya, naiengkwentroan siring na may mga naiengkwentrong siring na sitwasyon o kadaklan na beses may problema, lalong-lalo na kung nagkukuha kita nin mga bagay, nagbabakal nin mga bagay na hulugan. Taday takayang i-cash. O kaya nagbabakal kita nin mga bagay na hulugan. Kaya ang i-discuss ko po sa indungon yan, ining sales of things on installments. And aram niya to, ang nagugobyerno po kayan duwang lay, itong pinag-aapod niya itong Recto Law and Maseda Law. And I hope pagtapos kaining sa tuyang programa ngunyan, aram niya to su tiga-apod na what is Recto Law and Maseda Law? Why do we have these laws? Nga taigwa kita kan mga siring na layes, ang katuyuhan or purpose kaini, and hopefully maaraman man niya to when to apply these laws. Every time na kita nagbabakal nin mga gamit na hulugan. So ano ining sales of things on installment? Bago kita mag-proceed, magayon aramon niya to. Anong ibig sabihin kang installment? Sa Bicol, tighuhulugan o hulugan. Nagbakal ka nin sarong bagay na tighuhulugan mo. Ibig sabihin man sa napag sinabi tang installment, the buyer is given a period to pay the price. And the portion of the price are paid at different intervals of or times. And within that period, and obligation is extinguished upon the expiration of the period, provided that the buyer complies religiously with the stipulated payments. So, ibig sabihin, tigtatawan kanin na panahon
within that period na makumpleto mo. So sa imong dapat nabayadan duman sa bagay na sa imo pong kinua o binakal. And usually ang aram takay ni you give a down payment, so tigaapod sa legal term na earnest money, na nagpapahayag kan sa imong desire, intensyon, na may kasabay na sinseridad na talaga desidido na kuuhon. Asin bakalon itong sarong bagay na ginigibo mo. And usually, ang tinao mong earnest money forms part, nagiging parte kay itong purchase price. So nagkuha ka, halimbawa, ang kantidad kan binakal mo 10,000. Ito ang presyo kan sa imong binakal. Ma-down payment kang say 2,500. Itong 7,500 paghuhulog-hulugan mo monthly or quarterly, kung ano man ang stipulation na igwa ka mo sa kontrata, basta within that period. Say 3 years to pay, 1 year to pay, 2 years to pay. So iyan po ang ibig sabihin kaiyan. Sales of things on installment. Pagbakal nin mga bagay na pighuhulog-hulugan, bulan-bulan o taon-taon. Yan. Ano ang mga lay na nagugobyerno sa mga bagay na ini? Iyon na po iyan ang Recto Law and Maseda Law. Maaraman ta sa inapplicable ang Recto Law, sa inapplicable ang Maseda Law. But let us go back to history sa inagpunan mga leng ini. Ang Recto Law, pinag-introducir po ini ni Claro M. Recto, the good Senator Claro M. Recto, kang 1933. It was denominated as Act 4122, which amended itong Civil Code kang 1889. And later on, kang 1950, kang nagkaigwa na kaining NCC, New Civil Code, kang 1950, it was incorporated in Article 1454, 1454. So kaya makukuata ining Recto Law napapalaman sa Article 1454 sa New Civil Code. While ining Maseda Law, ang author po kay ni, iyo po si Senator Ernesto Maseda, kang 1972, and it was designated as Republic Act number 6552. Compared digdi sa Recto Law na incorporate sa New Civil Code, sa Civil Code of the Philippines, na yaon sa Article 1454, ini pong Maseda Law is a special law na considered to be adjunct or supplement kana civil code provision, lalong-lalo na on law on sales. So garibaga ginibong supplement, dagdag o tabang duman sa law on sales na yaon man yato makukuha sa civil code. Pero ini saro sanang adjunct or supplement. Hay nang application kay ni. Anong application kang Recto Law? Anong application kang Maseda Law? Ang Recto Law po, this governs the sale of personal property on installment. Arog bagakan cars, appliances, machineries. Yan ang mga personal properties. Ang sales of real property is governed, on installment is also governed by the Maseda Law. So pag tigururunan personal property, Recto Law kita. Iyan ang applicabling law. Pag tigururunan real properties, arog baga kang houses, subdivision lots, and residential condominium units. Iyan, ang applicable po dyan is the Maseda Law. Ano ang purpose kaining duwang leng ini? Note, purpose kang Recto Law is to limit the options or remedies or remedy of the seller. Take note,
seller to limit the options and remedy of the seller when the buyer fails to pay the installments. So nagpabakal. Nalimitaran sa naso sa iyang diretsyo ta kung minsan basta na sa nabibawi taday ka pa nakabayad ngaya para sarong aldaw so nakalipas bawion tulos sa imo so sa iyang ipinabakal sa imo halimbawa sasakyan or appliances, nagbakal kang washing machine or refrigerator or any machineries. So, ang purpose man, while ang purpose kang masedalo to provide the requirements and the rights and benefits of a buyer. Yan, nagbakal ka kidaga. Sa sarong subdivision, ini, tigtatao sa imo, ini ang sa imong mga magiging rights. Sosog sa masedalo. Lalong-lalo na sa part kang buyer, ano ang dapat igwa siya, lalong-lalo na mga diretsyo, lalong-lalo na if he fails to pay on installment on the purchase of real property. So madali ito umon, recto, personal, properties, ang sa iyang tigo-gobyerno, RP. Then ang maseda, RMR. Tamaseda, ang tigugobyernohan niya, sales of real property on installments. So ano ining mga remedies na tigtatao kang rektulo sa seller, sa nagpabakal? Tandaan ta, nagkua kanin hulugan na personal property, sasakyan, appliances, or any machineries. When the buyer defaults on payment, ini po ang mga diretsyo kay itong nagpabakal. Demand, payment, or fulfillment of obligation. Agadon mo, mabayadan mo. Yan ang ibig sabihin kay yan, na diretsyong ini kang seller. Pag day nagbayad kang installment, mag-demand ka ki payment, or dapat i-fulfill niya sa iyang obligasyon na magbayad. Ikadua, na remedyo para sa seller to cancel the sale. Iyan. Ipapadagos na po iyan ng mga remedies na iyan. Pagkatapos po, mga katiwala, ni nagkapirang pagirumdom.